Wala talagang imposible na kahit na nagsimula ako na maliit, tinatangkilik kami ngayon dahil lang nasipagan mo at nagpakita ka ng totoo sa tao. Pagka binabalikan ko yung time na nagsisimula ang Nitro Fuse Garage, talagang nag-ugat lang siya sa passion eh. Hindi ko akalain na magkakaroon ako ng shop dahil hindi naman to yung pinakalinya ko. Ako nga pala si Ronald De Los Santos, tawag nila sa akin Kuya Ron. Andito tayo sa Nitro Fuse Garage at ang forte namin, automotive exhaust fabrication. Nung nagsisimula ang Nitro Fuse, talagang hindi ko masasabing smooth eh. Talagang ang hirap kasi siyempre ang unang goals namin noon, magbigay ng tiwala muna. So yun ang hindi mo makukuha pagka nagsisimula ka eh. Kaya nung nagsisimula kami, ang focus namin magtanim ng tiwala sa tao. Para pagka nagkaroon na ng traction yung pinaka-shop, magtutuloy-tuloy. Tapos ang isa sa mga struggles namin doon yung nagkaroon kami ng problema sa staff. Siyempre, nagsisimula pa lang naman lahat kami, pati yung mga staff namin. So hindi pa ganoon yung skills na ibibigay ko nung una. Kaya yun yung pinakamahirap na part doon sa pagsisimula namin. Nung wala pa ang Nitro Fuse, maraming hindi nakakaalam nito dati akong OFW seaman. So hindi talaga kotse ang linya ko Ibang career ko nung panahon na yon. Tapos side nun, hilig ko sa sakyan. Ngayon, nagkaroon ako ng idea sa lahat nung pag-uwi ko at nag-try ako magbenta-benta ng mga produkto noon. Nagsimula ako magbenta-benta lang ng mga bagay-bagay, no? Yung mga pyesang maliliit. Nandun yung nagpagsisimula na nakikipag-meet up ako, ibibenta ko yung mga produktong alam ko na kaya ko ibenta. Nakakatuwa rin kung babalikan ko yung mga panahon na to at saka yung panahon noon. Nakakatuwa kasi marami nang nagtitiwala ngayon sa amin na nagsimula sa isang aksidente lang, tapos ngayon pinupuntahan na at dinadayo. Malayo yung field ko, hindi ako nasa fabrication field. May nakita akong tao na makakatulong sa akin na ito naman yung linya niya. Kaya naniniwala ko kung wala kang proper skill set sa isang bagay na yon, pwede kang humanap ng tao na makakatulong sa iyo para makapagbigay ng mas magandang produkto sa tao. So yun ang ginawa ko. Nagkakilala kami nung meron akong binubuong pick-up na Thai concept. Bumibili ako sa kanya ng mga parts ng galing Thailand. Kasi bumuo ako ng pick-up Tambay, sumali sa isang grupo ng puro pick-up. Yun, doon kami nagkaroon ng communication. Baga umorder ako ng upuan, sabi ko ako na lang yung gagawa kasi meron nga kaming fabrication. Sabi ko sa kanya, kaya doon niya nalaman na meron kaming metal fabrication. Yung kapatid ko bumili sa kanya, tapos nabanggit niya sa akin, meron siyang shop sa Aguinaldo Highway. Tapos nagtanong siya sa akin kung paano may tuturo sa tao yung tamang pag-welding. Tapos sabi ko, baka pwedeng gusto mo, tayo yung mag-combine para at least tayo na yung magkabit. Yun lang yung usapan namin noong una Baga, hindi naman totaling nakaplano rin Ako si Walin Subiano, co-owner ng Nitro Fuse Garage. Nagsimula ako sa fabrication nung bata pa ako, naturuan ako ng tatay ko. Kasi meron kaming machine shop nung araw hanggang ngayon. Doon yung naging hilig ko sa fabrication. Pero si Basuron kasi, madali siya kausap Kumbaga, mas maano mo siya na hindi yung sabi parang pera agad. Baga gusto namin kasi matuto muna Tapos meron akong pwesto, gusto mo magligay lang tayo ng isang lifter, pang trial lang ba? Parehas kami namin gusto gusto niya, simula ako, gusto ko rin. Kaya sakto naman na nag-offer siya. Tapos maganda naman din yung offer niya. Siya yung baga nakatutok, ako sa technical. Kung may problema sa ganito, ako yung ganito. Kaya mas kaya mas nainganyo ako kasi nga siya yung tututok Bali tatay ko, tornero, fabricator din siya. Since nung bata ako, natuturuan na ako. Mga grade 6 pa naalala ko noon, hawak ko na makina. Nagkakaedad ka, bumuo na ako sa sarili kong kumpanya. Ako kasi pag sa trabaho, gusto ko, ako muna yung matuto kaysa sa tao. Nagpa-practice ako, magawa sa welding. Ilang klaseng welding na yung nagamit ko. Tapos sa pagpapabricate naman, hands-on din ako sa amin. Pag merong mga project kami,
mismo ako yung gumagawa. O yun yung naituro din sa akin ng tatay ko na dapat mas marunong ka sa tao. Estudyante ako, nagsimula ako doon. Kung ano yung ginagawa ng helper, naging helper ako, naging welder, naging pabrikito. Sunod-sunod yun, baga step by step. Unang-una, nung pandemic, talagang bumagsak ang industriya ng kotse noon. Kasi marami naman naghihirap na negosyo noon. So, isa ang automotive industry sa mga tinamaan. No? Wala na akong babalik ang karir. Iniwan ko na yung previous career ko. Sabi ko, kailangan talaga magtuloy-tuloy na ako rito. Kaya kahit na mahirap, hindi ko sinasabing smooth madali ang naging path. Pero kailangan mo maging persistent. So, nung mga time na yon talagang sabi ko, wala nang balikan to, tuloy-tuloy na lang natin yung ginagawa natin. Sana pagpalain pa ako na medyo mabigyan pa ako ng tsansa. So good thing, after the pandemic, ayun naman, nakabawi naman tayo ng ginagawa natin. So nagkaroon ako ng mas maraming knowledge na after the pandemic kasi natuto ka dun sa bagay na medyo mahirap talagang pagdaanan. Pagkatapos, ito na, sabi ko siguro it's time to move on. Doon na nagsimula yung Nitro-Fuse exhaust. Pinaka-aral na nakuha ko nung nagsimula ang Nitro-Fuse Garage hanggang ngayon is yung maging persistent ka lang. Sipagan mo lang, tapos maging totoo ka sa tao. Yun ang binalikan sa amin Hindi naman yung serbisyo na ginibigay namin na paggawa na exhaust. Madali lahat to. Kayang gawin lahat ng kung sino man ang paggawa na exhaust. Pero yung maitanim mo yung tiwala sa mga nagpapagawa sa iyo at maipapasa nila sa mga susunod na mga tao, malaking tulong talaga yon sa amin. Lalo na nung dumarating na yung blessing sa amin at nagtutuloy-tuloy na yung trabaho namin. Nagsimula kami, mga kotse namin, friends of friends. So ganun lang, hindi naman talaga totally na kailangan mo lang magbenta kasi you need to learn din Siya rin, medyo malayo yung field niya kasi nasa industrial publication sila. Pero somehow related kasi bakal publication So hindi naging madali pero naging madali para sa akin nung nakilala ko yung partner ko. So nung dumating yung time na nagkakaroon na kami ng customer na bago, kung maikikwento ko nga na pag binabalikan namin, natatawa kami ngayon Nagsisimula kami ng alas 9 ng umaga sa isang exhaust fabrication. Natatapos kami mga alas 10 ng gabi. So ganun katagal kasi perfectionist kaming dalawa. Gusto namin ma-deliver yung magandang exhaust dun sa tao. Kaya lang yung mga staff namin hindi pa ganun kahanda. So, kulang pa yung execution process. Nasa utak namin na dapat ganito ang magiging kalabasan para matuwa ang client ko. Kaya lang yung execution kulang pa. 9 to 10 ng gabi, umaabot kami. Kasi nga, siguro dahil nga hindi namin pa ganun kabisado yung paglilinya. Tapos may konting, sa distance kasi importante sa piping yung distance ng clearance. Wala sa body, 9 to 10, hanggang sa nagiging 9 to 7, 9 to 5. Baga bumibilis na yan Naabot na namin yung saktong oras na para matapos yung isang unit na mas quality, mas maganda. Nandun yung time na nandun kami sa labas ng shop, nakatitinginan kami. Tama ba itong pinasok natin at panindigan ba natin to? Unang-una, nakakahiya doon sa customer namin. Kaya yung mga nanonood sa akin na customer ko nung una, hello sa inyo, talagang nagbigay din sila ng patience. Kasi nakita nila naman na passionate kami na pagka mali yung unang tira namin, ulitin nyo yan, paulit nyo, hindi maayos. Quality pa rin naman yung una Hanggang ngayon, quality pa rin naman yung titingin namin. Kaya nga kami tumatagal nung una kasi nga, gusto namin quality. Kaya yun yung siguro nag-ano sa amin na improve nung umpisa. Maraming tao ang nag-iisip na gusto ko mag-exhaust para tumunog lang ang sasakyan ko. At basically, yun ang naiisip pagka nagpapagawa ka ng exhaust. Pero lagi kong ninindigit yun kasi ang exhaust is part ng performance ng sasakyan. Although labasan lang ng exhaust gases yan ng sasakyan, wala naman siya talagang tulong sa pagpapatakbo ng ating makina. Ang exhaust kasi is integral part of that system. Kumbaga, pagka ang sasakyan natin, gusto mong mag-improve, gusto mong sumipag, gusto mong may gawin na mag-improve ang performance, it's a process pala. So, hagdan na modification yan. Ngayon, ang exhaust is the first step, the initial step. Sa pagtataas ng improvement ng performance sa sasakyan mo. Pagka nagpagawa ka sa Nitro-Fuse, kakaibang experience yung binibigay ko Pagka nagpunta ka rito at nagpa-book ka sa amin, meron tayong 45-minute to 1-hour talk muna before I touch the car. Kasi gusto ko po nakalatag lahat yung mga information bago ko galawin ang kotse nyo. Gusto ko maibigay yung proper expectations na hinahanap nyo
para hindi tayo magkamali at wala kang pagsisisi. At the same time, nilalaad ko kung ano yung mga pwede mangyari sa kotse, mga hindi dapat mangyari, ano yung gagawin mo pagkatapos na nalagyan kita ng exhaust, at ano yung mga susunod mong steps. Kasi doon minsan nagkakaroon ng malaking problema yung karamihan. Akala ng karamihan, tunog lang talaga, lagay ka nito para sa tunog, pero hindi eh. Makaka-apekto yan sa takbo ng kotse mo. Naging advocacy ko na para sa sarili ko. Mas masarap yung nagbibigay ka ng information ng tama. At naging recipe ng Nitropis Garage yung kaya kami pinupuntahan kasi wala talagang gumagawa ng ganon. Usually, pagpunta mo sa isang shop, dapat alam mo na yung gagawin mo. Bibigyan ka na lang nila ng option. Ito na, presyo na agad. Pagdating naman doon sa punto na pag kami nakikita kung sa kalsada na nagawa namin, siyempre nakakatuwa kasi nakikita mo, nagbibigay ho ako ng decals kada sasakyan na ginagawa ko. Tapos pag may nakikita kami sa kalsada, ako minsan nagmamaneho ako sa kalsada at nakita ko yung ginawa namin, nakaka-proud eh. Kasi nga, proud din sila na hinahawakan yung aming decals no, sa sasakyan nila na dito sila nagpagawa sa Nitropus. So late bloomer ako pagdating sa Honda. So marami akong natikman na sasakyan dati, nagkaroon ako ng iba't ibang sasakyan, pero ito talaga yung nag-stick sa akin kasi nostalgic siya eh. 90s kid ako eh. So pinanganak ako nung 90s na hindi naman ako well off eh. Kumbaga wala akong chance na magkaroon ng sasakyan nung 90s era. 90s era kasi college ako dyan eh. So wala naman akong pabiling sasakyan noon. Nakikisakay lang ako sa tropa kung may Honda noon. So sabi ko, pagdating ng panahon na magkaroon ako ng chance, hindi ko alam kung makukuha ko, eh bibili ako ng isang gantong sasakyan. Hindi naman din siya talaga pang-ari din. I'm going to sell it. Yun ang unang aking iniisip noon. Nung nakuha ko yung SIR, gusto ko siyang ibenta, ayusin ng konti, ibebenta ko siya. Pero nung nahawakan ko yung kotse, siguro sabi ko, ito na yung time na hinihingi ko na umari. Kaya mali yung path ko eh. Yung path ko, talagang from scratch, binuo ko siya. Daan-dahan, unti-unti. Hanggang sa naging ganito siya itsura niya ngayon. Dati, nakakuha ko to, hindi naman siya ganun talaga appealing. Kaya lang, yun nga, passionate ka sa kotse, gusto mo magkaroon ng pang-ari, inunti-unti mo siya at yun yung naging process yan. Kaya meron akong SIR ngayon. Looking back kung ano yung naging journey ng Nitropus Garage, alam ko medyo may napuntahan na kami. Kung ikukumpara mo talaga dun sa dating Nitropus Garage. Pero malayo pa yung gusto namin marating. Marami pa kaming iniisip na future expansion. Sana maatim pa namin yan o yung mga next generation, mga anak namin, may pamana namin sa kanya yung negosyo at sana ma-handle pa maayos. Mas lalaki pa kasi nga, nagpaplano kami na magkaroon ng branch sa ibang lugar. Naplansya lang namin kung ano yung mga dapat na gawin. Maglalagay kami ng tao doon, kung ano yung quality rito sa una namin. Dapat ganun pa rin para at least yung malalayong lugar at paano ma-cater namin. Simple lang naman ang pangarap namin eh. Yung maalala ang Nitropus Garage na pag diyan ka nagpagawa ng exhaust mo, hindi ka maluloko. Hindi ka pagsasamantalahan at magaling dyan. So, kung yun maibigay namin sa mga nagpapagawa namin, okay na kami. Masaya na rin kami ron sa ganung resulta. Pinaka-advice ko sa mga gustong pumasok sa automotive industry, no, sa gustong magkaroon ng shop, kung ano mang field yan, mapa-exhaust, mapa-selling of parts, kailangan lang mag-invest kayo sa knowledge. Sarili nyo muna ang i-improve nyo. Madali na lahat eh. Pagka kasi meron ka nang maisishare na knowledge doon sa mga nagpapagawa o bibili sa'yo, eh pupuntahan ka nila. Huwag mawawala yung passion mo. Hindi lang naman dahil sa kailangan mong kumita ng kumita araw-araw. Kasama yan, darating yan. Basta ipakita mo lang na lagi na authentic yung ginagawa mo sa tao, tatangkalikin ka. Kaya payo ko sa mga gustong pumasok sa ganitong career, sipag at huwag mawala yung passion. Tuloy-tuloy yan, magiging successful din. Good morning sa mga followers sa Nitropus Garage. Good morning sa mga followers sa Nitropus Garage. Good morning sa mga followers sa Nitropus Garage. Nandito si Kuya Ron ng Nitropus Garage at ito ang istorya ko.